May isang kababayan tayong nagbahagi ng kanyang karanasan sa Pilipinas dahil na-offload siya papunta sana sa bansang Taiwan. Actually, pang-8 or pang-8 bansa na sana niya ang bansang Taiwan, ibig sabihin ay frequent traveler na siya pero na-offload pa rin siya sa immigration sa Pilipinas. Hi guys! So, update sa flight natin for today's videos. So, supposed to be dapat nasa Taiwan tayo today. Ang flight natin is 3 ng afternoon. But, sad to say, iba ka talaga Pinas! Ang galing mo talaga! Shoutout sa'yo ma'am! Immigration officer, denied ako sa immigration. Galing-galing na! Bakit? Kasi na-deny ako kasi sponsored ako. Hindi ko kayang i-sustain. Kaya nga may sponsor kasi sila dapat ang gagastos. Ang galing mo talaga Pinas! Ikaw na talaga! So, nakakalungkot lang guys. Kasi syempre, yung ginastos ng tita ko, kung shoulder ko is okay lang kasi sariling pera ko eh. Ang problema kasi nasa kay tita. Si tita ang nag-shoulder lahat ng travel expenses ko. But that's life. Actually, isa lang ang rason na nakikita ko kung bakit siya na-offload sa immigration. Kahit pa frequent traveler na siya dahil ang dahilan dyan ay nagpa-sponsor siya sa kanyang tita. Natural na hanapan siya o hanapan ang tita niya ng affidavit of support na dapat meron siyang kopya, ngunit dahil nga wala siyang may pakita kaya siya na-offload sa immigration. At makikita nyo na nakalagay din or nakatatak sa kanyang boarding pass na immigration compliance. So, ang mas maganda sana ay nag-self-travel na lang siya o regular travel na walang sponsor. Dahil nga ilang beses siya nakalabas sa Pilipinas at nakapunta sa iba't ibang mga bansa na malalaking bansa pa dahil ang Taiwan nga ay malapit lang at nasa Asia lang. At visa on arrival ang mga Pilipino sa bansang Taiwan kumpara naman sa napunta niya sa Europe at dito sa United Arab Emirates base sa kanyang profile. Pero dahil nga sponsored travel siya ay hanapan talaga siya ng affidavit of support galing sa tita niya. Pero dahil nga wala siyang naipakita kaya siya na-offload. Ngayon nagkaroon patuloy siya ng bad record sa immigration. Hello guys, good morning. And as you can see, I am at the room right now. And it's more than 24 hours I've been traveling from Palawan to Cebu, Cebu to Manila, and supposed to be Manila to Taiwan. To those who've been watching my videos a while ago, yeah, I got offloaded by the immigration traveling to Taiwan, and that's so sad. We are not expecting like that with my tita, and today was really sad. And I feel sorry for my tita and what I can do. I was offloaded already and I can do nothing about it. And she covered all the expenses and I feel sorry for her. And just to give a little advice and a knowledge to all of my friends who gonna be watching these videos. Just to make the story short, what happened. And please guys, don't bash me kasi hindi kayo yung nandito at nakakaranas ng nangyari sa akin at hindi kayo ang nakakita. And I hope so, hindi na hindi mangyari sa inyo. I'm so fucking tired. And gutom, pagod, puyat, lutang, sakit ng ulo ko, hindi na ako makapag-isip ng matino. And magbibigay ako ng knowledge doon sa mga nagpaplanong pumunta ng Taiwan, Dubai. Actually guys, hindi ako nag-iisa sa immigration. Marami kami. Ang iba hindi ko alam which is kung anong country sila, but most of them Dubai. And doon sa mga nagpaplanong mag-tourist, guys, ingat kayo. Masyadong higpit sa immigration ngayon. So nangyari sa akin is binigyan naman ako ng mga i-comply na requirements to remove my offload records to the system. Pero pagpapahingahin ko muna yung sarili ko and hindi naman siya ganun kasi kadali. And to give you knowledge guys, once na offload kayo, nandun na sa system yung records ninyo. So hinay-hinay lang. Kasi mangyayari, once nakuha ninyo yung boarding pass ninyo, and pumasok kayo kay immigration. Of course, mag-check-in na kayo. Drop the luggage, kukuha ng boarding pass, and what's gonna be the next? Of course, you're gonna go through immigration to get your passport stamp para makapasok ka na doon. And of course, magkakaroon na ng check-in.
dito na papasok yung mga requirements. Guys, please, a piece of advice from me and from my tita. We learn a lot from this, and this is gonna be a lesson to learn. And sa inyo na rin ng mga nanonood, bago kayo pumasok ng immigration, kung may plano kayong mag-tourist or invite man kayo ng family ninyo, relatives ninyo kung saan sulok ng mundo, guys, you better check first. I-check nyo muna bago kayo pumasok ng immigration, so you will not gonna spend too much and just throw it like this. Kalas, English. You can do nothing about it. Pag ikaw ang na-upload na immigration at nagkaroon ng stamp ang boarding pass mo, lahat yun, it's done already. You can do nothing. You cannot ask for refund, you cannot ask for rebooking, kasi sa immigration nga nag-upload sa'yo eh. So, supposed to be, sa airlines, wala nang sasagutin na refund o rebooking sa ticket mo, kasi nga, si immigration na yung nag-offload sa'yo. Guys, ang passport is really important. Pag nasira ang passport at hindi mo na-clear ang pangalan mo pag na-upload ka, lahat sa system yan, guys, hanggang dumaan ng immigration dito sa Pinas, ang pangalan mo pag type sa system, nandoon ang record ng offload. So, ang nangyari sa amin ni tita, I trust my tita, and walang sisihan ang nangyari. Ang support ng tita ko sa akin to the highest level. I feel really sad kasi hindi naman biro yung ginastos niya, and masyado kaming nakampante noon sa sitwasyon ng Taiwan na even my tita, she have lots of friends who been back and forth from Taiwan and Manila and in Philippines, I should say, like parang sobrang luwag ni Taiwan, tapos isang araw, boom, biglang sumabog, biglang higpit niya. So, what happened today was really surprising, and we are not expecting like this, but it happened already. So guys, please huwag niyo akong i-bash kasi hindi kayo ang nakakaranas ng ganun. Hindi kayo literal na nandito, gumastos, nagpagod, nagpuyat, nagpagutom. Hindi ko lang alam. Totally guys, sa immigration, hindi ako mag-isa. Warning doon sa mga gustong mag-tourist, Singapore, Taiwan, Dubai. Hinahinay kayo guys, masyadong mahigpit sa immigration ngayon. So, actually ang offload, pwede nyo siyang maayos. Kailangan nyo lang i-comply yung mga hindi nyo na ibigay para maklear ang pangalan ninyo. Pero maraming process, so hindi ko alam kung paano siya gagawin. But, a piece of advice, ito lang talagang may bibigay ko na payo sa inyo. Check first all the documents you're gonna be needed. Kasi pag pumasok kayo sa immigration at nagkaroon ng stamp, lahat yun mawawala pag na-offload kayo. So, syempre, I will take this video to thank my Tita Mary Jane Tutuku. So, salamat sa suporta from the very beginning until the end. And the journey today and from the other day was really exhausted. Sobrang pagod, puyat, stress, lahat ng kamalasan na-intact ngayong pagkakataon na dapat nandyan ako na magkasama tayo. And thank you very much and sorry. Wala namang may gusto sa nangyari na to. So kung na-mention ko man yung immigration guys, na sobrang pagod ko, stress, gutom. Kaya dun sa mga walang alam at gustong malaman pa yung ibang nalalaman ko guys, keep watching my videos, and sa mga gustong magtanong, sasagutin ko yon. And doon sa mga to make the story short, ang nangyari talaga sa akin guys is hinanapan ako ng birth certificate ni Papa, birth certificate ng Papa ni Tita, which is kahit hindi na siya ma-prove guys, ang nasa passport ko is Tuto at ang nasa ID at passport ng tita ko is Tuto din. But they asked for it, and parang ano lang, napaka-bias lang and unfair kasi I have a lot of friends na ang hinanap sa kanila is passport, ticket back and forth, and
yung address ng mag-stayhan nila and enough fund na mag-sustain nila yung mag-stay nila sa Taiwan. Guys, actually ang Taiwan, it's free visa. Tayong mga Pilipino, free visa tayo to visit Taiwan. But it's gonna take like 14 days. And ako, binuka ko ni tita ng ticket ng 12 days lang. Kasi syempre para merong hindi ko alam anong tawag doon, nalito na. Kung basta yun. Supposed to be this year, matatapos na dapat ang free visa ng Taiwan para sa mga Pinoy. Pero, nag-extend sila 1 more year. So, that's a good thing. But, that's not a good thing for me. So, inshallah, makabalik tayo ulit na ibang bansa. And guys, doon sa mga OFW na kagaya ko na gusto bumalik ng ibang bansa through agency sa ibang bansa at hindi nadala ng agency dito, guys, maawa kayo sa sarili ninyo, mag-iingat kayo, pag-isipan nyo ng daan-daang bisis. Kagaya sa akin na nanggaling ako ng probinsya, lalo na kayo, mga nanggaling ng Mindanao, kung saan sulok ng mundo, para lang mag-apply, tapos gagawing illegal, under the table ba, kumbaga. So, good luck sa inyo dyan. Basta palakasan ng loob. Hindi ko kayo kukwestiyonin sa mga desisyon nyo sa buhay. And, pag-isipan nyo ng maayos. Kasi, ang passport natin as OFW ay sobrang halaga. Pag nasira ang records, finish. But it's up to you. Kasi syempre, may kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. And, I consider this lesson a very big lesson to learn. And, so, sa mga gustong malaman at tanong, sagutin ko kayo, comment nyo lang doon sa mga nakapanood ng mga kong videos. Guys, huwag nyo akong i-bash. Sa mga nagpaplano mag-tourist, guys, itanong nyo muna sa immigration kung anong mga kailangan nyong i-comply kasi sa mga hindi nakakaalam, meron tayong mga immigration na nasa loob lang ng airport na hindi na kailangan munang pumasok doon sa mga magsastamp ng passport natin. Hingi lang kayo ng knowledge sa kanila kung anong mga kailangan ninyo just to make sure para makaiwas kayo na gumastos ng malaki at mapunta sa wala. Kasi guys, pag nagkaroon na ng stamp yung foreign pass ninyo, tudas na kahit gaano kalaki ang ginastos ninyo sa ticket ninyo, mapupunta lang lahat ang pagod ninyo simula sa una hanggang sa huli. Like us, like my tita and me, she spent a lot from the very beginning until the end, and now, yeah, we ended up like this. We fucked up. Like she throw all the money, and she cannot get it back. Alas, finish. Offload.